Madilim na ang buong paligid nang maisipan nila Rolito, Benson at Marlon na puntahan ang tiya nila sa pinagtatrabahuhan nito. Naiwan kasi nito ang baon na nakalagay sa lunch bag kaya nais nila itong ihatid. Nagdala sila ng tig-iisang flashlight upang may magamit sa gitna ng dilim. Masayang nag-uusap ang magkakapatid nang bigla silang makarinig ng palahaw ng isang sanggol. Nagkatinginan silang tatlo, lalo na at parang nagmula ang iyak sa kuweba na kanilang nadaanan. Kinakabahang naglakad patungo sa kuweba ang tatlo upang silipin kung may sanggol nga ba doon. Palakas ng palakas ang iyak nito, sign na malapit na sila sa kinaroroonan ng sanggol. Sumilip sila sa isang may kalakihang bato. Napako sila sa kanilang kinatatayuan nang makitang ginangat-ngat nito ang nagkalat na laman loob sa lupa gamit ang maliliit at matutulis nitong mga ngipin. May dalawang babae silang nakita na parehong wala ng buhay. Butas ang tiyan ng dalawa at may malalim na kagat sa leeg. Tutup ng tatlo ang kanilang bibig upang pigilan ang hindi masuka. Nanunuot sa kanilang ilong ang nakakasulasok na malansang amoy ng dugo. Tumingi ng tiyanak sa kanilang kinaroroonan at ngumisi ng nakakakilabot. Nagbabaga ang mga mata nito at may maliliit na parang sungay. Napagikhik ang halimaw na waring kinikiliti ng kung sino. Biglang lumundag ang tiyanak patungo sa kanila na kanilang ikinagulat. Sinalakay nito si Rolito at kinalmot sa may mukha, dahilan upang mabitawan niya ang flashlight. Kumuha ng bato si Marlon at ipinukpok sa ulo ng tiyanak. Nabitawan nito si Rolito. Tumalon naman ang sanggol patungo sa karimlan. Muling itong humagikhik ng nakakakilabot. "Dali! Tulungan natin si Rolito, Marlon! Kailangan nating makalabas upang magamot ang sugat niya." Nakalayo sila ng kuweba, ngunit nagbabadya ang masamang panahon. Tinakbo nila ang madilim na daan nang biglang gumuhit ang napakalakas na kidlat na may kasamang pulog. Wala nang matinong direksyon ang kanilang mga paa. Lumapit sila sa isang kubo na kanilang nadaanan at humingi ng tulong. Detalyadong ikinuwento ni Benson ang nangyari sa kanila nang tanungin sila ng matandang babae. Itinuro nila ang kinaroroonan ng tiyanak. "Sus Maria Josep, nabuhay ang anak ng halimaw!" Tinawag ng matanda ang isang lalaki na matamang nakamasid sa kanilang kinaroroonan. "Magmadali ka, Aladin. Hindi maganda ang kutob ko. Kailangang mapatay na ang tiyanak nang hindi na makapaminsala. Hanapin mo ang balat ng tiyanak kung saan ito iniluwal. Tiyak na nasa kuweba lang yun. Sunugin mo kagad ito dahil yan lang ang paraan upang matalo ang tiyanak. Heto, dalhin mo ang holy water at posporo. Maaari nyo bang samahang dalawa si Aladin? Ako na ang bahala sa kasama nyo. Gagamutin ko siya. Basta tulungan nyo ang apo ko na mapatay ang tiyanak na yon. Heto, tig-isa kayo ng punyal upang may panlaban kayo." Natatakot ang dalawa, ngunit pumayag na din. Pagdating nila sa kuweba, nagtulungan silang hanapin ang balat ng sanggol. "Nakita ko na!" sigaw ni Marlon. Akmang hahawakan nito ang binalatan ng sanggol nang biglang kagatin siya ng tiyanak sa likod. Napasigaw siya sa sakit nang maramdaman ang matulis na pangil nito. Agad na sinaksak ni Benson ang tiyanak. Naging normal na sanggol ito at umiyak na parang nagmamakaawa. Dinampot ni Aladin ang balat at sinindihan. Nais lapitan ni Benson ang sanggol, ngunit agad siyang pinigilan ni Aladin. Binuhusan ni Aladin ng holy water ang abo ng tiyanak upang hindi na ito muling mabuhay pa. Linggo noon, nang papauwi na si Karen sa kanilang bahay. Parang wala sa sarili at malayo ang iniisip. Hindi niya alam kung ano ang problema, ngunit hindi niya mapigilang hindi maging balisa. Pagdating niya sa bahay, ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at agad na nagkulong.
Marami ang kanyang iniisip patungkol sa buhay niya at sa pamilya niya. Ayaw niyang magpadala sa mga problemang ito, ngunit ano ba ang magagawa niya? Masyado siyang iyakin. Mga ilang araw rin ang lumipas nang magkaproblema ang pamilya nila. Nagkasakit ang kanyang kapatid. Pinatignan na nila ito sa doktor, ngunit walang nakitang rason ng doktor para magkasakit ang bata. Dahil sa kanilang kahirapan, umalis ang kanyang mga magulang at naghanap ng maaaring makatulong sa kanila. Ang naiwan sa bahay ay si Karen at ang kapatid na may sakit at isa pang kapatid na 2 taong gulang. Nag-aalala si Karen sapagkat lalong lumalala ang lagnat ng kanyang kapatid. Maya-maya ay narinig niya ang kanyang bunsong kapatid na tumatawa at para bang may kausap ito. Nang makita niya ang kanyang kapatid, ay nasa itaas ito ng mesa. Di niya malaman kung paano ito nakakyat dahil mataas naman ang mesa at kahit gamitin pa ng kapatid niya ang upuan, ay di niya pa rin ito maaabot. Madilim ang kwarto at nasira ang ilaw dito. Nilapitan niya ang kanyang kapatid upang kunin at dalhin sa labas. Nang papalapit na siya, ay nakita niya na nag-iba ang mukha ng kanyang kapatid, na para bang isa itong tiyanak. Nang makita niya ito, di niya mapigilang hindi sumigaw at agad na napatakbo sa isa niya pang kapatid. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang nakita niya, ngunit alam niyang halimaw iyon. Sa pag-aalala niya sa nakababatang kapatid, nilakasan niya ang kanyang loob at pinasok niyang muli ang kwarto. Sa kanyang pagpasok ay nakita niya ang kanyang bunsong kapatid na mahimbing na natutulog at para bang walang nangyari. Nilapitan niya ito at tinignan ng mabuti. Oo, kapatid niya ito, kaya agad niya itong kinuha at dinala sa sala upang doon na lang patulugin. Totoo ba ang aking nakita? Tanong niya sa kanyang sarili. Maghahating gabi na, ngunit wala pa rin ang kanyang mga magulang, kaya't naisipan niyang i-text si Novelyn na classmate niya. Binigyan naman ng advice ni Novelyn si Karen na magdasal upang mawala ang takot niya. Agad siyang nagdasal, ngunit habang siya'y nagdadasal, ay bigla siyang nakarinig ng boses na tumatawa. Nanggagaling ito sa kanilang kwarto. Ang boses ay nakakatakot na para bang isang demonyo o isang taong nawawala sa katinuan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagdarasal, narinig niyang nawala ang boses at napalitan ng isang lalaki na nagsasalita. Ano ang magagawa ng iyong pagdarasal? Wala namang Diyos. Sabi ng lalaki. Nawala ang kanyang takot at agad na napalitan ito ng galit dahil sa sinabi ng lalaki. Tumayo siya at kinuha ang rosaryo at agad na pumasok si Karen sa kwarto upang harapin ang lalaki na nanggagaling sa loob ng kwarto. Nang makapasok na siya sa loob ng kwarto, ay nasindak siya sa kanyang nakita. Akala niya ay lalaki yun. Yun pala ay babae. Nang tignan niya ang mukha nito, doon na siya mas nasindak na halos ihimatay na niya dahil sa takot. Walang mukha ang babaeng nasa kanyang harapan, ngunit kailangan niyang hindi magpadala sa takot. Nilapitan niya ito at sinabing, "Sa ngalan ng Diyos, umalis ka dito sa bahay namin!" Maya-maya ay nawala ang babae sa harapan niya. Pero may nakita siya sa bintana na isang lalaki. Nakatingin ito sa kanya. Lalo siyang nanghilakbot sa nakita. Marami siyang tanong kung bakit niya ito nakikita at kung ano ang pakay nito. Ngunit tinatagan niya pa rin ang kanyang loob, alang-alang sa 2 niyang nakababatang kapatid. Natapos na ang mga nakakatakot na pangyayari nang biglang dumating ang kanyang mga magulang na may kasamang albularyo. Ang sabi ng albularyo ay mayroon daw nakita ang anak nito na hindi natin kauri, kaya ito nagkakaganito. At sinabi pa nito na nararamdaman niya raw na nasa paligid lang ang may dala ng sakit. Doon nalaman din ni Karen ang totoo nang sinabi ng kanyang ina ng gabing ding iyon, na ang kinatatayuan ng bahay nila ay dati palang salvage area.
Mula nang mangyari iyon, lumipat na sila sa bago nilang titirhan. Simula nang makalipat sila ay wala na yung mga nagpapakita sa kanila, lalong lalo na kay Karen.